3 taon. 1,990, 5 araw ko ring ibinuhos ang bawat hibla ng aking pagkatao sa bahay na ito. Habang hinihiwa ko ang mga sariwang sangkap para sa paboritong beef caldereta ni Luis, tila sumasabay ang bawat galaw ng kutsilyo sa ritmo ng aking puso. Ngayon, ang aming 3 anibersaryo. Sa loob ng maliit na velvet box sa ibabaw ng counter, nakatago ang isang Patek Philippe, isang relos na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang munting regalong ihahandog ko sana sa kanya, kasabay ng pag-amin sa aking tunay na pagkakakilanlan. Tapos na ang 3 taong pagsubok ng aking ama. Ngayong gabi, hindi na ako ang simpleng may bahay na si Arina. Muli akong magiging si Arina Quezon, ang tanghing tagapagmana ng Quezon Group. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang bumasag nang marinig ko ang mga boses mula sa aming kwarto. Hindi ito boses ng pagod na asawang kararating lang mula sa trabaho. Arina is just a high-end maid, Chloe. Ginamit ko lang ang bawat sentimo ng naipon niya para suportahan ang kumpanya ko noong nagsisimula pa lang ako. You're my real queen, and soon, you'll be the lady of this house. Ang boses ni Luis ay puno ng panunuya, malayo sa mapagmahal na tono na ipinapakita niya sa akin tuwing kailangan niya ng pabor. Pero paano ang kasal niyo? Baka gumawa siya ng eksena, Luis? Sagot ng isang pamilyar na boses. Si Chloe, ang babaeng itinuring kong kaibigan. Don't worry, babe. Wala siyang pera. Wala siyang koneksyon. Isang pirma ko lang sa annulment papers, pulubi na siya sa kalsada. She's boring, pathetic, and too submissive. Nakakasawa ang pagiging mabuti niya. Tumawa si Luis, isang tunog na tila mga bubog na bumaon sa aking pandinig. Hindi ako gumalaw. Hindi nanginig ang aking mga kamay. Sa halip, isang kakaibang lamig ang gumapang sa aking mga ugat. Ang pag-ibig na tila nag-aalab kanina ay biglang naging abo, mabilis at walang pasubali. Sa bawat salitang binitawan niya, unting nabubura ang imahe ng lalaking pinili kong mahalin sa kabila ng pagiging ordinaryo niya. Biglang bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok ang aking biyana na si Doña Perlita. Suot ang kanyang mapanghamak na tingin na tila ba dumi ako sa kanyang sapatos. Bakit nakatayo ka lang dyan? Kanina pa naghihintay ang bisita ni Luis sa itaas. Dalhan mo sila ng alak at prutas. Siguraduhin mong malamig ang puting alak, Arina. At ayusin mo ang mukha mo. Mukha kang katulong na namatayan ng pusa. Utos niya habang iwinawagayway ang kanyang kamay. Tumingin ako sa kanya, direkta sa kanyang mga mata. Walang kurap. Walang emosyon. Ito ang babaeng lihim kong binabayaran ang lahat ng utang sa sugal at pinapadalhan ng mga mamahaling regalo sa pamamagitan ng anonymous na courier para lang maging masaya siya. Narinig mo ba ako? Bakit ganyan ka makatingin? Gusto mo bang palayasin kita sa pamamahay na ito? Singhal muli ni Perlita nang hindi ako kumilos. Opo, Doña Perlita. Ihahanda ko na ang lahat. Sagot ko sa isang tono na kahit ako ay nagulat sa sobrang kawalan ng buhay. Isang malamig at rasyonal na desisyon ang nabuo sa aking isipan. Ang Arina na handang magsakripisyo ay patay na. Kinuha ko ang bote ng pinakamahal na alak sa aming cellar. Ngunit bago ako umakyat, dumaan ako sa basurahan. Kinuha ko ang velvet box na naglalaman ng Patek Philippe at nang walang pag-aalinlangan, binitiwan ko ito sa gitna ng mga tira-tirang pagkain at dumi. Ang isang bagay na simbolo ng aking katapatan ay hindi nararapat sa isang taong ang kaluluwa ay kasing dumi ng basurang ito. Naglakad ako paakyat ng hagdan. Bawat hakbang ay tila isang deklarasyon ng bigmaan. Nang marating ko ang pinto ng aming kwarto, hindi ako kumatok. Pinihit ko ang doorknob at pumasok ng may peking ngiti na kasing talas ng labaha. Nagulat ang dalawa. Mabilis na nag-ayos ng damit si Chloe, habang si Luis ay tumayo ng may bakas ng inis sa kanyang muka. Arina, didn't I tell you to knock? Why are you so disrespectful? Sigaw ni Luis, sinusubukang baliktarin ang sitwasyon sa pamamagitan ng galit. Pasensya na, Luis.
Akala ko kasi ay kailangan nyo na ng pampalamig. Masyado yata kayong uminit sa loob ng kwarto natin, sabi ko habang inilalapag ang tray sa bedside table. Tumingin ako kay Chloe na ngayon ay hindi makatingin sa akin. Chloe, ayusin mo ang lipstick mo. Medyo kalat na, parang ang dangal mo. Arina, stop it! What is wrong with you? Hakbang ni Luis papalapit sa akin. Ang kanyang kamay ay nakataas na tila handang manakit. Hindi ako umurong. Tinitigan ko siya ng may halong dusa at talas. Wala namang mali, Luis. Sa katunayan, ngayon lang naging tama ang lahat. Mag-enjoy kayo sa alak. At huwag kayong mag-alala, hindi ko na kayo kukulitin. Marami pa akong kailangang ayusin para sa kinabukasan nating lahat. Lumabas ako ng kwarto nang hindi hinihintay ang kanilang sagot. Sa bawat hakbang ko palayo, tila mas sumisikip ang dibdib ko. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa nag-uumapaw na kapangyarihang matagal ko ring ikinulong. Pagbaba ko sa sala, kinuha ko ang aking cellphone. Pinindot ko ang numero na 3 taon kong hindi tinawagan. Attorney Lopez? This is Arina Quezon. Yes, the heiress. I want the immediate termination of all subsidies to LK Enterprises. Gisingin mo ang lahat ng board members. We're having an emergency meeting at 6 a.m. And attorney, I want my divorce papers ready by tomorrow. Make it brutal. Lumingon ako sa huling pagkakataon sa bahay na naging kulungan ko. Ang ulan ay nagsimulang pumatak sa labas. Ang bawat patak ay tila naghuhugas sa mansa ng aking nakaraan. Wala akong dalang, kahit ano kundi, ang aking dignidad at ang malamig na katotohanang ang paghihigante ay isang putahing masarap ihain kapag ang puso ay kasing lamig na ng yelo. Ang hapagkainan ay balot ng isang uri ng tensyon na tila ba bawat hininga ay may katumbas na lason. Nakaupo si Luis sa kabisera. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki habang sa kanyang kanan ay nakaupo si Chloe, na kung umasta ay tila siya na ang bagong reyna ng tahanang ito. Ako, ang asawang nagpakahirap magluto ng lahat ng ito, ay nakatayo sa gilid, handang magsilbi gaya ng gusto ng aking biyanan. Bakit hindi ka maupo, Arina? Sayang naman ang pagkaing ginawa mo. Mukhang masarap naman kahit paano. Pambubukas ni Chloe ng usapan, ang kanyang boses ay puno ng mapagkunwaring tamis na tila ba nangaasar. Hindi na kailangan. Busog na ako sa panonood sa inyo. Sagot ko nang walang kababakasang emosyon. Ang bawat salita ay rasyonal. Walang halong galit na nakikita sa labas, ngunit sa loob ay tila isang malaking makina ang nagsisimulang gumalaw. Si Luis, ganyan siya lagi, masyadong seryoso, walang buhay. Kaya hindi kita masisi kung bakit ka nagsasawa. Dugtong ni Doña Perlita habang marahas na sumusubo ng kanin. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa panghahamak. Isang malaking pagkakamali talaga ang pagpayag ni Luis na pakasalan ng isang babaeng galing sa kung saang probinsya lang. Isang bakya na walang dalang swerte sa pamilya namin. Tinitigan ko si Luis. Naghihintay kong ipagtatanggol niya ang asawang 3 taon siyang inalagaan. Ngunit uminom lang siya ng alak at tumingin sa akin ng may halong pagkasuklam. Arina, huwag kang mag-inarte. Alam mong kailangan natin ang tulong ng kumpanya ni Chloe para sa susunod na proyekto. Kung may kaunti kang utak, mauunawaan mong ginagawa ko lang ito para sa ating lahat. Huwag kang paranoid. Chloe is just a business partner, sabi ni Luis. Ang gaslighting niya ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit kong naririnig. Business partner? Sa loob ng kwarto natin? Mahinahon kong tanong. Ang aking tinig ay hindi tumataas, nananatiling malamig at kontrolado. Arina, stop making a scene. You're lucky I'm still keeping you here. Sa hirap ng buhay ngayon, saan ka pupunta kung hiwalayan kita? Wala kang pinag-aralan, wala kang pera. Magpasalamat ka na lang at may bubong ka pa sa itaas ng ulo mo. Sigaw ni Luis habang hinahampas ang mesa. Ang tunog ng kanyang palad sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid, ngunit hindi man lang ako kumurap. Sa halip na sumagot,
Dahan-dahan kong kinuha ang aking cellphone sa ilalim ng apron. Habang abala sila sa pagkain at pagtawa, palihim kong kinuhanan ng litrato ang mga dokumentong nakalabas sa briefcase ni Luis na nasa sahig sa tabi niya. Mga kontrata ito ng LK Enterprises na nagpapatunay na ang lahat ng capital na ginamit niya ay galing sa mga pondo na palihim kong idinedeposito sa kanyang account sa loob ng 3 taon. Ang tanga niya para isiping ang lahat ng tagumpay niya ay dahil sa sariling galing. Isang maikling tunog ng mensahe ang naramdaman ko sa aking bulsa. Isang text mula sa aking vice-presidente sa Quezon Group. CEO, the asset freeze is 70% complete. We are just waiting for your final word to pull the plug on LK Enterprises' main line of credit. Napang-iti ako ng bahagya, isang ngiting hindi nila napansin. Ang bawat pang-aalipusta ni na Doña Perlita at Chloe ay nagsisilbing gasolina sa apoy na unting tumutupok sa aking pagtitimpi. Bakit ka nakang-iti dyan? Mukha kang baliw. Puna ni Chloe na tila nagsisimula ng kabahan sa aking katahimikan. Wala naman. Naalala ko lang na ang lahat ng bagay na hiram kailangan ng ibalit, kasamang interes. Sagot ko, habang dahan-dahang tinitiklop ang aking apron. Anong pinagsasabi mo? Umalis ka na nga rito. Ayusin mo ang mga gamit sa guest room. Doon matutulog si Chloe ngayong gabi. At huwag kang magkakamaling magreklamo, Arina. Utos ni Luis nang hindi man lang ako tinitingnan. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad paalis ng dining room. Ang bawat hakbang ng aking suot na tsinelas ay tila isang dahan-dahang pagbibilang ng oras para sa kanilang pagbagsak. Pumunta ako sa aking silid. Ang maliit na kwarto sa tabi ng kusina na madalas kong tulugan kapag pinapalayas ako ni Luis sa aming kama. At kinuha ang aking tunay na gamit. Isang simpleng backpack na naglalaman ng aking passport, mga legal na dokumento, at ang susi ng aking penthouse sa BGC. Biglang isang malakas na katok ang narinig mula sa pangunahing pinto ng bahay. Ang tunog ay sunod-sunod at marahas, sapat para patigilin ang pawanan sa hapagkainan. Sino ba yan sa ganitong oras? Inis na tanong ni Luis habang tumatayo. Binuksan ni Luis ang pinto at doon ay tumambad ang 2 lalaking nakabarong, may dalang mga legal na folder. Mr. Luis Quezon? Kami ay mula sa Central Bank at Federal Investigations. May mga nakita kaming seryosong irregularities sa inyong mga business accounts at personal assets. Kailangan naming i-sequester ang inyong mga gamit at i-freeze ang lahat ng inyong accounts simula sa gabing ito. Wika ng isa sa mga lalaki sa isang boses na kasing lamig ng bakal. Ang mukha ni Luis ay biglang nawalan ng kulay. Naging kasing puti ng papel. Ang kutsarang hawak ni Chloe ay nalaglag sa sahig. Lumikha ng tunog na tila hudyat nang simula ng kanilang katapusan. Tumingin ako mula sa dilim ng pasilyo. Ang maskara ng pagkamasunurin ay dahan-dahan ko nang inaalis. Ang laro ay nagsisimula pa lang. Ang ingay ng pagtatalo sa may pintuan ay tila isang malayong huni na lamang sa aking pandinig. Habang si Luis ay nagkukumahog na ipaliwanag sa mga opisyal na may pagkakamali lamang, dahan-dahan kong isinara ang pinto ng aking silid. Walang luha. Walang panginginig ng mga balikat. Ang tanging nararamdaman ko ay ang bigat ng 3 taon na unti-unting nawawala. Pinapalitan ng isang matalas at nakapanging ilabot na linaw ng isip. Hinuha ko ang isang makapal na folder mula sa ilalim ng aking kama. Ito ang bill na inihanda ko sa loob ng nakaraang 3 buwan simula nang maghinala ako sa panloloko ni Luis. Listahan ito ng bawat sentimo na ibinigay ko sa kanya, bawat utang ni Doña Perlita na binayaran ko, at ang interes ng mga pondong ginamit niya para sa kanyang kumpanya. Umabot ito sa mahigit 50 milyong piso. Lumabas ako ng kwarto at naglakad patungo sa kanilang kinaroroonan. Nakita ko si Chloe na nakakapit sa braso ni Luis, nanginginig sa takot, habang ang mga tauhan ng bangko ay nagsisimulang maglagay ng mga sequestration tags sa aming mga mamahaling kagamitan. Arina, gawin mo ang trabaho mo.
Sabihin mo sa kanila na asawa mo ako at legal ang lahat ng pondo natin. Sigaw ni Luis nang makita ako. Ang desperasyon sa kanyang mga mata ay sapat na sana para maawa ang sinumang asawa. Ngunit para sa akin, isa na lamang itong nakakairitang ingay. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, inilapag ko ang folder sa ibabaw ng mesa sa gitna ng sala. Sa tabi nito, inilagay ko ang aming marriage contract na pinagpunit-punit ko sa maliliit na piraso. Ang tunog ng pagbagsak ng folder sa mesa ay tila hudyat ng pagtatapos ng aming wad na pagsasama. Ano ito? Tanong ni Doña Perlita na kakarating lang mula sa kusina. Pilit na inaagaw ang folder. Magnanakaw ka ba? Saan mo kinuha ang mga dokumentong ito? Basahin niyo, Doña Perlita. Iyan ang halaga ng pananatili ko rito. Iyan ang presyo ng bawat pag-alipusta niyo sa akin. Malamig kong wika. Tumingin ako kay Luis na ngayon ay binabasa ang mga dokumento. Lahat na accounts na ginamit mo, Luis, ay nasa ilalim ng mga kumpanyang hawak ng Quezon Group. Ngayong gabi, binawi ko na ang lahat ng access mo. You're not just being audited. You're being erased. Quezon Group? Anong kinalaman mo sa kanila? Arina, huwag kang magbiro ng ganyan. Bulyaw ni Luis. Ngunit ang kanyang boses ay nagsisimula ng mabasag. Hindi ako sumagot. Naglakad ako patungo sa pintuan. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang titig ng mga tao sa loob ng bahay. Si Chloe ay tila nais ng tumakas, habang si Doña Perlita ay patuloy na sumisigaw ng mga masasakit na salita. Tinatawag akong walang utang na loob. Utang na loob? Huminto ako sa tapat ng biyanan ko. Ang carpet na kinatatayuan nyo ngayon, ang alahas na suot nyo, pati ang pagkain na nasa tiyan nyo, ako ang nagbayad niyan. Sa madaling salita, kayo ang may utang sa akin. At huwag kayong mag-alala, hindi ko na kayo kailangang palayasin. Ang bangko na ang gagawa niyan para sa akin. Tumalikod ako at binuksan ang pinto. Ang malamig na hangin ng gabi ay humalik sa aking muka, tila isang pagbate mula sa aking totoong mundo. Sa labas ng gate, isang itim na Mercedes-Benz ang dahan-dahang huminto. Lumabas ang isang driver na naka-uniforme at mabilis na binuksan ang pinto ng sasakyan. Ready to go, CEO Arena? Tanong niya nang may malalim na paggalang bago ako pumasok. Dahan-dahan kong hinubad ang aking mumurahing tsinelas sa tapat ng kanilang gate. Iniwan ko ang mga ito sa putikan, simbolo ng huling bakas ng Arena ang Martir. Isinuot ko ang aking stiletto heels na iniabot ng driver. Matulis, matibay, at kasing taas ng aking bagong katayuan. Arina! Bumalik ka rito! Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin! Rinig ko pang sigaw ni Luis mula sa loob. Ngunit hinarangan na siya ng mga opisyal. Sumakay ako sa loob ng sasakyan at isinandal ang aking ulo sa malambot na leather seat. Ang bawat patak ng ulan sa bintana ay tila naghuhugas sa dumi ng nakaraang 3 taon. Attorney Lopez, pakisigurado na ang lahat ng personal belongings ko sa vault ay nailabas na bago nila masilang bahay. Sabi ko sa aking Bluetooth headset. Opo, CEO. Pero may isang problema, sagot ni attorney sa kabilang linya. Sinusubukan ni Mr. Luis na buksan ang inyong personal vault gamit ang isang locksmith. Akala niya ay doon nakatago ang mga cash assets na pwedeng isalba ang kumpanya niya. Napangiti ako ng mapait. Ang vault na yon ay hindi naglalaman ng pera. Hayaan mo siya. Hayaan mong makita niya kung ano ang natitira sa loob, utos ko. Sa loob ng bahay, mabilis na tumakbo si Luis sa opisina, pawisan at desperado. Gamit ang isang martilyo, pilit niyang sinisira ang trangka ng aking maliit na vault. Sa isip niya, ito ang kanyang huling pag-asa. Ngunit nang sa wakas ay bumukas ang pinto ng bakal. Ang tanging nakita niya sa loob ay isang salamin na may nakasulat na lipstick. Tingnan mo ang sarili mo, Luis. Yan ang mukha ng isang taong nawalan ng lahat dahil sa sariling kasakiman. Sa ilalim ng salamin ay ang huling piraso ng ebidensya. Ang sertipiko ng pagmamay-ari ng bahay na iyon.
Hindi ito nakapangalan kay Luis. Nakapangalan ito sa Quezon Group. Ang bawat tunog ng aking matulis na takong sa makintab na marble ng Quezon Tower ay tila isang babala na umalingonggaw sa buong lobby. Hindi na ito ang mga hakbang ng isang babaeng nag-aalala kung ano ang lulutuin para sa hapunan, kundi ang martsa ng isang pinunong handang bawiin ang kanyang kaharian. Ang mga empleyadong dati ay hindi man lang ako tinitingnan nang bumibisita ako rito bilang isang ordinaryong may bahay, ay ngayon ay sabay-sabay na yumuyuko. Ang kanilang mga muka ay bakas ng gulat at matinding paggalang. Good morning, CEO Arena. The board is waiting for you in the executive lounge. Wika ni Secretary Santos, ang aking matapat na kanang kamay. Inabutan niya ako ng isang tablet na naglalaman ng real-time data ng pagbagsak ng stocks ng LK Enterprises. Pumasok ako sa aking opisina sa ika-50 palapag. Ang amoy ng sandalwood at mamahaling leather ay tila yumakap sa akin. Isang pamilyar na mundo na tinalikuran ko para sa isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Naupo ako sa aking swivel chair at tumanaw sa malawak na skyline ng Makati. Ang lungsod ay tila isang chessboard at sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng reyna. Ngunit hindi ako nag-iisa sa loob ng silid. Isang lalaking nakasandal sa may bintana, suot ang isang itim na suit na tila pasadyang ginawa para sa kanyang matikas na pangangatawan, ang dahan-dahang humarap sa akin. Si Rin De Castro, ang CEO ng De Castro Group at ang kaisa-isang lalaking itinuturing ng aking ama na katapat ko sa talino at diskarte. Long time no see, Arina? O dapat pa kitang tawaging Mrs. Quezon? Ang kanyang boses ay malalim. May halong panunukso, ngunit naroon ang isang uri ng respetong matagal ko nang hindi nararamdaman mula sa isang lalaki. Arina Quezon will do, Rin. At huwag mo na akong asarin sa apleydong iyon. Malapit na itong mabura sa kasaysayan ko. Sagot ko habang binubuksan ang aking laptop. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't may merger tayong dapat pag-usapan sa susunod na buwan pa? Naglahad siya papalapit at inilapag ang isang baso ng mainit na kape sa aking mesa. Narinig kong balita. The asset freeze, the audit. You're moving fast. Masyadong mabilis para sa isang taong nagpanggap na domestic goddess sa loob ng 3 taon. I'm here to offer a partnership. Hindi lang sa negosyo, kundi sa paglilinis ng mga basura sa paligid mo. Tinitigan ko si Rin. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabasa ng aking kaluluwa. Sa loob ng 3 taon ng aking pagtatago, siya lang ang tanging tao na hindi naniwala sa aking grama. Alam niya ang aking tunay na kulay, at sa pagkakataong ito, tila nais niyang maging saksi sa aking pagbangon. I can handle Luis on my own, Rin. Hindi ko kailangan ng tagapagligtas. Malamig kong wika. Hindi kita ililigtas, Arina. Nais ko lang manood kung paano mo sila dudurugin. At baka sa proseso, matulungan kitang bawiin ang mga kontratang palihim na ninakaw ni Luis mula sa Quezon Group. Sagot niya nang may makahulugang ngiti. Ang paglapit niya sa aking mesa ay nagdala ng isang uri ng presensya na nagpabilis ng bahagya sa aking tibok ng puso. Isang bagay na mabilis ko ring pinigil gamit ang aking lohika. Bago pa man ako makasagot, tumunog ang intercom sa aking mesa. Ang boses ng receptionist sa lobby ay bakas ng kalituhan at kaba. CEO, nandito po si Mr. Luis Quezon. Wala po siyang appointment pero nagwawala po siya sa baba. Pinipilit niyang makita ang bagong CEO ng Quezon Group para humingi ng emergency loan. Sabi niya, may mahalagang koneksyon daw siya sa pamilya niyo. Napatingin kami ni Ren sa isa't isa. Isang mapait na tawa ang lumabas sa aking mga labi. Ang kapal ng mukha ni Luis ay tila walang hangganan. Pagkatapos akong tawaging basura at maid, na yon ay narito siya. Namamalimos sa kumpanyang pagmamay-ari ko nang hindi niya alam na ako ang taong nais niyang makausap. Papasukin niyo siya, utos ko sa intercom. Pero dalhin niyo siya sa boardroom B. Siguraduhin niyo na ang lahat ng mga security cameras ay nakatutok sa kanya.
Gusto kong makita ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo. Are you going to reveal yourself now? Tanong ni Rin. Ang kanyang boses ay puno ng interes. Hindi pa, Rian. Gusto ko muna siyang makitang gumapang sa putik bago ko ipakita ang mukha ng babaeng binalewala niya. Gusto ko siyang umasa bago ko tuluyang bawiin ang lahat ng hininga ng kumpanya niya. Sagot ko habang dahan-dahang tumatayo. Naglakad kami patungo sa boardroom. Ngunit bago kami pumasok, hinawakan ni Rin ang aking braso. Isang banayad na haplos na tila nagbibigay ng lakas. Remember, Arena, in this game, the one who feels less wins. Huwag mong hayaang makuha niya ang emosyon mo. Tumango ako at pumasok sa silid kung saan nakaupo si Luis. Mukhang dugyot, balisa, at tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Nakatalikod ang aking mataas na upuan sa kanya, kaya ang tanging nakikita niya ay ang silhouette ng isang makapangyarihang babae. Ma'am, CEO, maraming salamat po sa pagharap sa akin. Simula ni Luis, ang kanyang boses ay nanginginig. Nandito po ako para isaalba ang LK Enterprises. Handa po akong ibigay ang lahat, maging ang aking sariling danggal, basta't huwag niyo lang pong ituloy ang foreclosure. Ang asawa ko ang may kasalanan ng lahat ng ito. Minakawan niya ako at tumakas. Naramdaman ko ang paghigpit ng aking kamao sa ilalim ng mesa. Ang kanyang kasinungalingan ay umabot na sa rurok. Sa kabilang dako, nakita ko si Rin na nakasandal sa pader. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkasuklam kay Luis. Talaga, Mr. Kison? Ang asawa mo ang magnanakaw? Sabi ko gamit ang isang boses na binago ng kaunti ang tono. Malamig at walang pakiramdam. Paano kung sabihin ko sa'yo na ang asawa mo ay mas malapit sa akin kaysa sa inaakala mo? Ang bawat butil ng pawis na namumuo sa noo ni Luis ay tila isang kasiyahan sa aking mga mata habang pinapanood ko siya sa monitor bago ko siya hinarap. Sa loob ng boardroom B, ang temperatura ay sadyang ibinaba sa pinakamalamig na antas. Sapat para manghinig ang sinumang hindi handa. Ngunit si Luis ay tila naliligo sa sariling pawis dahil sa takot. Nakatalikod pa rin ang aking upuan sa kanya. Ang tanghing naririnig niya ay ang mahina at ritmikong tunog ng aking ballpen na tumatama sa ibabaw ng mesa. Ma'am, CEO, gaya ng sinabi ko, ang LK Enterprises ay biktima lamang ng pananabotahe ng dati kong asawa. Pagpapatuloy ni Luis. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Ninakaw niya ang aking mga lihim na pondo at nakipagsabwatan sa mga kaaway ko sa negosyo. Kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, handa akong pirmahan ang anumang merger agreement na gusto niyo. Ibigay niyo lang ang puhunan na kailangan ko. Talaga, Mr. Kison? Handa kang ibigay ang lahat? Ang aking boses ay malamig. Halos walang kababakasang buhay. Sa tabi ko, nararamdaman ko ang presensya ni Rin. Nanatili siyang tahimik, ngunit ang talas ng kanyang tingin kay Luis ay sapat na para magpaliit sa huli. Paanong danggal mo? Paano ang babaeng kasama mo sa bahay, ang asawa mo? Ganun mo na lang ba siya itatapon para sa pera? Wala siyang silbi, CEO. Isang pabigat lang siya. Hindi niya maintindihan ang mundo natin. Ang kailangan ko ngayon ay isang partner na kasing talino niyo, sagot ni Luis nang walang pag-aalinlangan. Ang bawat salita niya ay tila isang saksak sa hangin, ngunit para sa akin, isa na lamang itong kumpirmasyon na tama ang aking ginagawa. Dahan-dahan kong inikot ang aking swivel chair. Ngunit bago ko patuluyang maiharap ang aking mukha sa kanya, tumayo si Rin at humarang sa pagitan namin. Inilapag ni Rin ang isang makapal na dokumento sa tapat ni Luis. Kung ganun ay pirmahan mo ito, Mr. Kison. Ito ay isang special credit line mula sa Kison Group. Ngunit tandaan mo, ang bawat ari-arian na natitira sa'yo, pati ang huling piraso ng lupa sa probinsya ng pamilya mo, ay magsisilbing collateral. Kapag hindi mo nabayaran ito sa loob ng 7 araw, mawawala sa'yo ang lahat. Pati ang pangalan mo.
Wika ni Rin sa isang mapanganib na tono. Hindi na nag-isip si Luis. Dahil sa taranta at pagnanais na maisalba ang sarili mula sa kulungan, mabilis niyang kinuha ang ballpen at idiniin ang kanyang pirma sa huling pahina. Hindi niya man lang binasa ang maliliit na letra sa ibaba na nagsasabing, ang lahat ng kontrol sa kanyang kumpanya ay direktang ililipat sa akin oras na mapirmahan ito. Salamat. Maraming salamat po, CEO. Hindi niyo po pagsisisihan ito. Bulalas ni Luis. Halos lumuhod na siya sa sahig sa tuwa. Sigurado ka, Luis? Muli akong nagsalita. Sa pagkakataong ito, dahan-dahan kong inikot ang upuan hanggang sa magtagpo ang aming mga mata. Ang mundo ni Luis ay tila huminto. Ang ballpen na hawak niya ay nalaglag at gumulong sa ilalim ng mesa. Ang kanyang bibig ay bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat. Tila nakakita ng isang multo na bumangon mula sa hukay. Arina? Bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Anong ginagawa mo rito? Bakit ikaw ang nasa upuan na yan? Hindi ba't sabi mo ay kailangan mo ng partner na kasing talino ko? Numiti ako ng napakalamig. Isang ngiting hindi umaabot sa aking mga mata. Narito na ako, Luis. Ang pabigat na asawa mo, ang maid na walang alam, ang babaeng binaliwala mo. Ako ang CEO ng Quezon Group na hinihingan mo ng tulong. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa boardroom. Isang nakaplanong blackout na bahagi ng aking orchestrated move. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang liwanag mula sa labas ng bintana ang nagbibigay ng silhouette sa aming tatlo. Attorney Lopez, paki-assist si Mr. Quezon palabas, sabi ko sa dilim. Tapos na ang oras niya. At siguraduhin mong makuha ang kopya ng pinirmahan niyang kontrata. Simula sa minutong ito, ang LK Enterprises ay pagmamay-ari na ng Quezon Group. Arina, teka! Pag-usapan natin ito. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Sigaw ni Luis habang nararamdaman kong pilit siyang hinihila ng mga security guard palabas ng silid. Ang tunog ng kanyang mga sapatos na nagkakaskas sa sahig habang pilit siyang kumakapit sa pinto ay tila isang musika sa aking pandinig. Nang muling bumukas ang mga ilaw, tanging kami na lang ni Rin ang naiwan sa loob. Lumapit siya sa akin at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat. Ramdam ko ang init ng kanyang palad sa aking manipis na blazer. The first wound is always the deepest, Arina. Nakita mo ba ang mukha niya? He's broken, sabi ni Rin. Hindi pa sapat yan, Rin. Ang sugat ay naghihilom, ngunit ang pagkawala ng lahat ay habang buhay. Sagot ko habang tinitingnan ang aking sariling refleksyon sa madilim na bintana. Bago pa man ako makahinga ng maluwag, biglang tumunog ang aking personal na telepono. Isang hindi kilalang numero. Pagkasagot ko, isang boses ng babaeng humihingal at tila takot na takot ang bumungad sa akin. Arina, tulungan mo ako. Si Luis, papatayin niya ako kapag nalaman niyang ibinigay ko sa iyo ang mga files. Nandito ako sa lumang bodega sa Pier 4. Please, Arina, ikaw lang ang pag-asa ko. Si Chloe. Ang babaeng naging mitsa ng aking galit ay ngayon ay humihingi ng tulong. Isang bitag o isang pagkakataon? Ibinaba ko ang telepono nang may dahan-dahang paggalaw. Tila ba ang bawat segundo ng katahimikan ay isang kalkuladong hakbang sa isang laro ng chess. Hindi ako naniwala sa boses ni Chloe. Ang bawat panginginig ng kanyang tono, ang bawat hiningang tila kapos, ay masyadong perpekto para sa isang taong tunay na nasa panganib. Si Chloe ay isang dalubhasa sa sining ng pagganap, isang pa-victim manipulator na kayang paamuhin ang sinumang lalaki gamit ang kanyang mga luha. Huwag mong sabihing pupunta ka sa Pier 4, Arina. Wika ni Rin habang tinititigan ang aking reaksyon. Amoy na amoy ang bitag kahit mula rito sa itaas ng building. Masyadong madumi ang Pier 4 para sa aking sapatos, Rin.
Sagot ko habang humaharap sa kanya. Alam ko ang laro ni Chloe. Sinusubukan niyang gumawa ng eksena kung saan siya ang magmumulang biktima at ako ang magmumulang masama sa harap ng batas. Pero hindi niya alam, ang kumpas ng orkestra ay nasa kamay ko na. Sa halip na pumunta, inutusan ko si Attorney Lopez na magpadala ng isang anonymous na tip sa media tungkol sa isang domestic dispute sa nasabing lokasyon. Habang ako ay nanatili sa aking opisina upang panuurin ang pagbagsak ng kanilang ugnayan. Sa aking screen, nakita ko ang paglito ng isang post sa social media mula sa account ni Chloe. Isang larawan niya na may bahagyang pasa sa braso. Isang pasang alam kong galing lamang sa makeup na may caption na, "Nasaan ang katarungan para sa mga pusong nagmahal lang? Bakit kailangang manakit ng mga taong may kapangyarihan?" Gusto niyang gamitin ang publiko para ipahiya ang Kisan Group. Gusto niyang magmuhang ako ang evil wife na bumalik para manira ng buhay. Ipadala mo na ang file, Secretary Santos. Utos ko sa intercom. Ang file na iyon ay hindi naglalaman ng aming pagtatalo. Naglalaman iyon ng mga lihim na larawan ni Luis na may kasamang ibang babae. Isang modelong kinuha ko para akitin siya noong mga panahong nagpapanggap pa akong bulag sa kanilang relasyon. Ipinadala ko ito ng direkta sa persona na email ni Chloe. Kalakip ang isang mensaeng walang pirma. Hindi ka espesyal, Chloe. Isa ka lang sa marami. At ngayong wala na siyang pera, ikaw naman ang itatapon niya. Hindi nagtagal, nakatanggap ako ng feedback mula sa aking mga tauhan sa labas. Ang tahimik na gabi sa kanilang bahay, na ngayon ay nasa ilalim na ng sequestration, ay nabasag ng isang matinding sigawan. Walang onomatopoeia sa paligid. Ngunit sa aking isip ay naririnig ko ang bawat pagbasag ng pinggan, ang bawat marahas na pagbalibag ng mga gamit na dati, ay ako ang nag-ayos ng may pagmamahal. Ang dakilang pag-ibig ni na Luis at Chloe ay mabilis na nabubulok dahil sa kawalan ng pera at pagkakaroon ng pagdududa. "Arina, tinitingnan mo ba ito?" Tawag ni Rin. Itinuturo ang live feed ng security camera sa tapat ng opisina ni Luis. Nakita ko si Luis na pilit na itinataboy si Chloe. Ang lalaking dati ay handang pumatay para sa kanyang queen, ay ngayon ay puno ng pagkasuklam. Tinangka ni Chloe na lumuhod at umiyak, ang kanyang paboritong armas. Pero sa pagkakataong ito, sinipa ni Luis ang kanyang daladalang maleta. Ang bawat paggalaw ni Luis ay puno ng desperasyon ng isang taong nalulunod, at ang tanging makakapitan niya ay ang paninisi sa iba. "Ikaw ang may kasalanan nito. Kung hindi dahil sa mga luho mo, hindi ako magmamadaling pirmahan ang kontratang yon." Ang boses ni Luis ay dinig hanggang sa audio ng monitor, puno ng pait. Pumasok si Doña Perlita sa eksena, hindi para umawat, kundi para sabunutan si Chloe. Ang pamilyang dati ay nagkakaisa sa pag-alipusta sa akin, ay ngayon ay naglalapaan na parang mga gutom na aso. Gusto mo ng catharsis, Arina? Iyan ang hitsura ng impyernong ginawa nila para sa kanilang mga sarili. Bulong ni Rin. Ang kanyang boses ay malapit sa aking tainga. Nagbibigay ng isang uri ng init na nagpapahupa sa aking galit. Ngunit sa gitna ng gulo, isang bagay ang nakakuha ng aking atensyon. Tumayo si Chloe mula sa pagkakasubsob, pinunasan ang kanyang luha, at isang nakapanging ilabot ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanyang telpono at may idiniyal na numero. Pagkalipas ng ilang segundo, huling tumunog ang aking telepono. Ngunit hindi si Chloe ang tumatawag. Ito ay mula sa aking private security sa ospital, kung saan nakalagak ang mga labi ng aking ama bago ang kanyang anibersaryo. "CEO Arina, may problema po. May mga taong nagtangkang pasukin ang pamilyang mausoliyum nyo. May dala silang mga dokumento na nagsasabing si Chloe ang legal na kinatawan ng inyong yumaong ama sa isang lihim na testamento." Naramdaman ko ang paghinto ng aking mundo. Ang aking lohika ay pilit na kumakapit sa realidad. Imposible. Ang aking ama ay walang ibang kinilalang anak o kinatawan, kundi ako.
Tumingin ako sa screen. Si Chloe ay nakatingin ng diretso sa camera. Tila ba alam niyang pinapanood ko siya? Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ang kanyang tiyan, isang kilos na tila nagpapahiwatig ng isang lihim na mas matindi pa sa anumang pagtataksil na alam ko. Ang bawat salitang binitawan ng aking security guard tungkol sa mausoleo ng aking ama ay tila isang malabong bulong na pilit nagnanahaw ng aking kapayapaan. Ngunit hindi ako ang uri ng babae na basta na lamang magpapadala sa takot. Tumingin ako sa portrait ng aking ama na nakasabit sa dingding ng aking opisina. Isang lalaking puno ng integridad at dangal. Imposibleng may iniwan siyang lihim na magbibigay ng kapangyarihan sa isang tulad ni Chloe. Huwag mong hayaang guluhin ng isang desperadong babae ang isip mo, Arina. Wika ni Rian habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Inabutan niya ako ng isang manipis na folder. Pinaimbestigahan ko na ang sinasabi niyang dokumento. It's a sophisticated forgery. Isang peking testamento na ginawa para lamang i-delay ang foreclosure ng mga assets ni Luis. Alam ko rin. Pero ang katotohanan ginagamit niya ang pangalan ng ama ko para isalba ang sarili niya. Iyon ang hindi ko mapapalampas. Sagot ko, habang mahigpit na hinahawakan ng folder. Gusto niyang gamitin ang utang na loob na meron ng publiko sa ama ko? Sige, ipakikita ko sa kanya kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagbabayad ng utang. Kinabukasan, nagpasya akong maglakad-lakad sa isang luhong mall sa Makati. Isang lugar kung saan dati ay palihim akong bumibili ng mga gamit ni Luis habang siya ay nagrereklamo sa gastos ko. Suot ang aking itim na Chanel suit at malaking sunglasses, tila ako isang anino ng kapangyarihan na dahan-dahang bumabagtas sa gitna ng karamihan. Doon, sa loob ng isang department store, nahagip ng aking paningin ang isang pamilyar na figura. Si Doña Perlita. Ngunit wala na ang dating kintab ng kanyang mga alahas. Nakasuot siya ng isang lumang bestido at tila nakikipagtalo sa isang sales clerk tungkol sa presyo ng isang simpleng handbag. Bakit walang discount? Hindi niyo ba ako kilala? Ako ang asawa ng dating board member ng industriyang ito. Ang boses ni Perlita ay mataas at puno ng pait. Isang tunog na tila nagkakaskas na bakal sa pandinig. Naglakad ako papalapit sa kanya. Ang tunog ng aking mga takong sa makinis na tiles ay lumika ng isang mabigat na ritmo. Sapat para mapalingon ang sales clerk at ang aking dating biyanan. Bigyan niyo siya ng discount. Wika ko sa isang malamig at autoritatibong tono. I-charge niyo ang balanse sa account ng Quezon Group. Dahan-dahang lumingon si Perlita. Ang kanyang mga mata ay nanlahi nang makita ako. Sa loob ng ilang segundo, hindi niya ako nakilala dahil sa ayos ko. Ngunit, nang ibaba ko ng bahagya ang aking sunglasses, tila ba nakakita siya ng isang maligno? Arina? Ikaw ba yan? Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa galit, kundi sa matinding hiya. Kumusta, Doña Perlita? Balita ko ay mahirap na ang makakuha ng discount na yon kung wala ng pangalang pwedeng ipagmalaki. Sabi ko nang may matalas na ngiti. Arina, anak, alam mo namang nadala lang ako ni Luis. Biglang nagbago ang kanyang tono. Naging mapagkumbaba at tila namamalimos. Hinawakan niya ang aking braso. Ang kanyang mga daliri ay malamig at puno ng panginginig. Naluloko lang ang anak ko kay Chloe. Tulungan mo kami. Ang bahay. Kinuha na ng mga pulis ang mga gamit namin. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay mula sa aking braso. Ang utang na loob ay hindi ibinibigay sa mga taong marunong lang lumapit kapag gipit. 3 taon niyo akong itinuring na basahan sa sarili kong bahay. Ngayon, hayaan mong ang kalsada naman ang magturo sa iyo ng respeto. Tumalikod ako at naglakad paalis. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng mall. Pinagtitinginan ng mga tao. Ang bawat hakbang ko ay tila isang pagbawi ng bawat sentimong inubos nila sa aking dignidad. Ngunit bago ako makalabas ng mall, hinarang ako ng aking secretary.
CEO, may video na kumakalat sa social media. Si Luis, nahuli siya sa akto. Binuksan ko ang tablet. Sa screen, nakita ko si Luis sa loob ng opisina ng Quezon Group, na ngayon ay pagmamayari ko na. Ginamit niya ang kanyang lumang master key para pasukin ang aking personal vault. Ngunit hindi pera ang nakuha niya. Nahuli siya ng mga security camera na pilit na ninanakaw ang mga mahahalagang dokumento ng kumpanya para ibenta sa aming mga karibal. Napaka-desperado mo na, Luis, bulong ko. Ang bawat paggalaw ni Luis sa video ay puno ng takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na binubuksan ang mga drawer. Ngunit ang hindi niya alam, ang bawat dokumentong nakuha niya ay bait o pain na sadyang inilagay ko roon. Mga peking kontrata na maglalagay sa kanya sa mas malalim na butas ng batas. Tawagan ng pulis. Utos ko sa aking secretary. At siguraduhing makarating ito kay Chloe. Gusto kong malaman niya na ang hari niya ay isa na lamang karaniwang magnanakaw. Habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan, tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Alam ko ang totoo tungkol sa iyong ama, Arina. Kung gusto mong hindi ito mabunyag, pumunta ka sa aming lumang ancestral house sa Laguna ngayong gabi. Mag-isa. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ngunit hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa galit. Ang nakaraan ay pilit na humahabol sa akin, at sa pagkakataong ito, handa na akong tapusin ang lahat. Ang bawat katok ng ulan sa salamin ng aking bintana ay tila mga daliring nagpapaalala sa akin ng mensaheng natanggap ko. Isang bitag. Alam ng aking lohika na ang pagpunta sa Laguna ng mag-isa ay isang malaking kamalian. Ngunit ang usapin tungkol sa aking ama ay isang sugat na hindi ko maaring hayaang manatiling bukas. Huwag mong subukang paandarin ang sasakyan mo, Arina. Isang baritono at pamilyar na boses ang pumutol sa aking malalim na pag-iisip. Nakasandal si Rin sa pinto ng aking opisina, ang kanyang mga braso ay nakakross at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala na pilit niyang itinatago sa likod ng pagiging profesional. Kailangan kong malaman ang totoo, Rin. Hindi ako pwedeng maupo lang dito habang dinudungisan nila ang alaala ni Papa. Sagot ko habang kinukuha ang aking susi. Lumapit siya sa akin. Ang bawat hakbang niya ay may bigat ng otoridad. The truth is often the bait for the foolish. Alam ni Chloe na yan ang tanging paraan para palabasin ka sa iyong kaharian. Kung pupunta ka ron ng walang plano, binibigyan mo siya ng pagkakataong baligtarin ang lahat. Dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay. Isang haplos na hindi humihingi, kundi nag-aalok ng suporta. Ang init ng kanyang palad ay tila isang angkla sa gitna ng nagangalit na bagyo sa loob ng aking dibdib. Ito ang unang pagkakataon na hinayaan ko ang aking sarili na makaramdam ng proteksyon mula sa ibang tao. Let my team handle the Laguna lead. Sa ngayon, panuurin mo ang huling yugto ng palabas ni na Luis at Chloe. Dugtong niya. Sabay abot ng isang tablet. Sa screen, nakita ko ang isang live feed mula sa isang maliit at madilim na silid. Isang mumurahing motel na tinutuluyan ni na Luis at Chloe matapos silang mapalayas sa bahay. Wala na ang kintab ng kanilang dakilang pag-ibig. Ang silid ay puno ng mga nakakalat na damit at mga bote ng alak. Kasalanan mo ito! Kung hindi ka naging masyadong gahaman, hindi sana tayo ganito. Ang sigaw ni Luis ay basag, puno ng pait. Kitang-kita ang pang-inginig ng kanyang mga kamay habang itinuturo si Chloe. Ako? Ako paano may kasalanan? Ikaw ang lalaking walang panama sa sarili mong asawa? CEO pala si Arina, pero naging mukha kang tanga sa harap niya sa loob ng 3 taon. Ganti ni Chloe. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng pangungutya. Wala ka ng silbi, Luis. Isang pirasong basura ka na lang na kinalimutan ng mundo. Isang marahas na pagbalibag ng baso ang gumising sa katahimikan ng silid. Hindi ito onomatopoeia.
kundi ang aktwal na pagguho ng huling piraso ng respeto sa pagitan nila. Nakita ko ang pagtaas ng kamay ni Luis. Ngunit bago pa man ito tumama, humagulgol si Chloe at hinawakan ang kanyang tiyan. "Saktan mo ako! Sige, saktan mo kami ng anak mo. Yan lang naman ang alam mong gawin kapag natatalo ka." Sigaw ni Chloe. Muling ginagamit ang kanyang huling armas, ang pagiging biktima. Tumigil si Luis. Ang kanyang muka ay halo-halong galit at paggalito. "Anak, sigurado ka bang sa akin yan? O baka ginagamit mo lang yan para hindi kita iwan ngayong wala na tayong pera?" Sa kabilang panig ng screen, naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Rin sa aking balikat. She's a master manipulator, Arina. Pero ang bawat kasinungalingan ay may hangganan. Alam ko rin. At ang hangganan na yon ay ang katotohanang hawak ko na. Sabi ko nang may malamig na ngiti. "Secretary Santos, ilabas na ang medical records ni Chloe mula sa aming private investigator. Ang ebidensyang hawak ko ay malinaw. Sumailalim si Chloe sa isang procedure 2 taon na ang nakalilipas na nagresulta sa kanyang kawalan ng takayahang magbuntis. Ang kanyang pagdadalang tao ay isa lamang desperadong hakbang para itali si Luis at makuha ang simpatya ng publiko. Gusto kong ipadala ang records na ito kay Luis. Na yun din, utos ko. Gusto kong makita kung paano tuluyang mawawasak ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa tabi ni Chloe." Habang pinapanood namin ang tensyon sa screen, dahan-dahang humarap si Rin sa akin. Ang distansya sa pagitan namin ay naging napakalapit. Sapat para maamoy ko ang kanyang pamilyar na pabango. Isang halo ng kape at tagumpay. "Matapos ang lahat ng ito, Arina, anong plano mo?" Tanong niya sa isang mahinang boses, puno ng isang uri ng kilig na disente at tapat. "Plano kong mabuhay para sa sarili ko, Rin. Nang walang anino ng sinumang lalaki," sagot ko. Tinitingnan siya ng diretso sa mata. "Pati ba ang anino ko, hindi mo hahayaan?" Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng katotohanan. Hindi ako nakasagot dahil sa isang biglaang alarma mula sa aking computer. Isang mensahe ang pumasok mula sa Laguna team ni Rin. "CEO, ang Ancestral House ay nasusunog. At may nakita kaming isang tao sa loob. Isang matandang lalaki na kamukhang-kamukha ng inyong ama sa mga lumang larawan. Ang aking mundo ay tila muling yanig. Ang bawat lohika na binuo ko ay tila natutunaw. Posible bang buhay ang aking ama? O ito ba ang pinakamalupit na laro na inihanda ni Chloe para sa akin?" Ang ulat tungkol sa sunog sa Laguna ay tila isang malakas na hampas ng alon. Ngunit hindi ako nagpaanod. Sa loob ng 3 oras, gamit ang lahat ng koneksyon ng Quezon Group at sa tulong ng intelligence team ni Rin, nalaman namin ang katotohanan. Ang lalaking nakita sa Ancestral House ay hindi ang aking ama. Siya ay isang aktor, isang matandang lalaki na sadyang binayaran at inayusan niya Chloe para magmukhang si Papa. Ito ay isang desperadong hakbang upang itigil ang aking mga legal na hakbang sa pamamagitan ng paggawa ng gulo sa aking mental na katayuan. "Napakadumi mong maglaro, Chloe," bulong ko habang tinititigan ang mga abo ng aming lumang bahay sa mga litrato. Ngunit ang apoy na sinimulan mo ang siya ring tutupok sa iyo. Humarap ako kay Rin, na noon ay seryosong nakikipag-usap sa mga awtoridad. "Ituloy ang plano para sa Grand Gala bukas, Rin. Huwag mong babaguhin ang kahit ano. Gusto kong nandoon silang lahat. I want them to feel like they've won, right before the floor falls beneath them." Dumating ang gabi ng Quezon Group Grand Gala sa isang marangyang hotel sa BGC. Ang buong ballroom ay nagliliyab sa ginto at kristal, puno ng mga makapangyarihang tao sa industriya. Sa labas ng venue, isang lumang taxi ang huminto sa madilim na bahagi ng drop-off point. Lumabas doon si Luis at Chloe. Si Luis ay suot ang kanyang huling mamahaling suit na puno na ng mga kulubot, habang si Chloe ay nagpilit na magsuot ng isang luma ngunit luntiang gown na halatang hiram lamang.
Ang kanilang mga mukha ay bakas ng pagod at takot, ngunit pilit silang nag-aayos ng tindig. Sa isip nila, ang imbitasyong natanggap nila mula sa CEO ay ang kanilang huling pagkakataon para sa isang negosasyon. Siguraduhin mong gagana ang grama mo, Chloe. Bulong ni Luis habang inaayos ang kanyang kurbata. Kapag hindi natin nakuha ang investment na ito, bukas ay sa kalsada na tayo matutulog. Don't worry, babe. I have the papers. Kapag nakita ng CEO ang ebidensya na may koneksyon ako sa pamilya Quezon, hindi niya tayo matatanggihan. Sagot ni Chloe, pilit na pinapakinis ang kanyang mukha na halatang puyat. Sa loob ng penthouse suite ng hotel, nakatayo ako sa harap ng malaking salamin. Suot ko ang isang royal blue gown na tila hiyas na nagliliyab sa ilalim ng mga ilaw. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang aking leeg na pinalamutian ng mga diamante ng aking ina. Wala nang bakas ng Arina na dating tagapagluto sa kusina ni Luis. You look dangerous, Arina, wika ni Rin habang naglalakad papalapit sa akin. Suot niya ang isang charcoal gray tuxedo na lalong nagpadunong sa kanyang dating. Sigurado ka na ba rito? Once you step out there, there's no going back to the shadows. The shadows were never my home, Rin. I was just visiting. Sagot ko habang isinusuot ang aking mga hikaw. I want them to see the woman they tried to destroy. I want to see the exact moment their hearts stop. Lumapit si Rin at dahan-dahang inayos ang isang hibla ng aking buhok. Ang kanyang haplos ay panandalian, ngunit puno ng init na nagpapatatag sa aking loob. I'll be right behind you. Always. Ang tunog ng orkestra sa baba ay nagsimulang bumilis, hudyat na magsisimula na ang programa. Sa malaking screen ng ballroom, lumitaw ang logo ng Quezon Group. Ang mga bisita ay nagsimulang tumahimik, naghihintay sa pagpapakilala ng bagong pinuno ng imperyo. Sa gilid ng entablado, nakita ko sina Luis at Chloe na pilit na sumisiksik sa harap, umaasang mapansin agad ng CEO. Si Doña Perlita ay naroon din, nakasuot ng isang peking perlas na kuwentas. Pilit na nakikipag-usap sa mga dating kakilala na ngayon ay umiiwas sa kanya. Ladies and gentlemen, ang boses ng MC ay umalingaw-ngaw sa buong silid. It is our distinct honor to present the visionary leader, the woman who single-handedly restructured our future, the CEO of Quezon Group, Ms. Arina Quezon. Ang bawat ilaw sa ballroom ay biglang namatay. Tanging ang isang spotlight sa tuktok ng grand staircase ang natira. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila sumasabay sa mabigat na tunog ng aking mga takong habang lumalabas ako mula sa dilim. Nakita ko ang mukha ni Luis mula sa malayo. Ang kanyang panga ay tila nalaglag sa sahig. Ang baso ng champagne na hawak ni Chloe ay dahan-dahang dulas sa kanyang mga daliri. Lumikha ng tunog ng paggabasag sa marmol na sahig na tila hudyat ng kanilang katapusan. Ang katahimikan sa buong ballroom ay nakabubulag. Huminga ako ng malalim. Ang aking tingin ay diretso sa lalaking minsan kong minahal at sa babaeng sumira sa aking tiwala. Ang laro ng pagkukunyari ay tapos na. Ngayon, sisimulan na natin ang paghuhukom. Ang bawat mata sa loob ng ballroom ay nakatuon sa akin. Ang katahimikan ay sadyang nakabibingi. Tila ba ang hangin mismo ay tumigil sa pagdaloy upang bigyan daan ang aking bawat hakbang pababa ng grand staircase. Sa bawat tapak ng aking suot na mamahaling takong sa makintab na marmol, nararamdaman ko ang bigat ng 3 taong pagtitimpi na unti-unting nagiging isang matalas at malamig na sandata. Nakita ko si Luis sa ibaba. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng pag-asa. Ay ngayon, ay parang isang gusaling gumuho. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay nanginginig, sapat para tumapo ng ilang patak nito sa kanyang suot na suit. Sa tabi niya, si Chloe ay tila isang statwa na nawala ng kulay, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang tunog na lumalabas. Nang marating ko ang huling baitang, hindi ko sila tiningnan. Naglakad ako ng diretso sa gitna ng entablado, sa harap ng mikropono.
habang ang spotlight ay nakasunod sa aking bawat galaw. Arina? Mahal, anong ibig sabihin nito? Ang boses ni Luis ay bumasag sa katahimikan. Pilit siyang lumalapit sa entablado. Ang kanyang muka ay nagpapalit-palit mula sa gulat tungo sa isang mapagkunwaring ngiti ng kagalakan. Isang malaking sorpresa ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw pala ang CEO? Everyone, listen! This is my wife. This is Arina, my beautiful wife. Isang bulong-bulungan ang dumaan sa karamihan. Ang mga negosyanteng naroon ay nagpalitan ng mga makahulugang tingin. Tiningnan ko si Luis mula sa entablado, isang tingin na punong-puno ng pagkasuklam at kawalang bahala. Biglang humarang si Rin sa tapat ni Luis, bago pa man ito makahawak sa gilid ng entablado. Don't touch the CEO, Mr. Quezon. Hindi ka kabilang sa mga VIP guests dito. You are here merely as a spectator of your own downfall. Malamig na wika ni Rin. CEO? Rean, anong pinagsasabi mo? Asawa ko siya. Arina, sabihin mo sa kanila. Sigaw ni Luis. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng maging desperado. Dahan-dahan kong inabot ang mikropono. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, kasing talas ng isang bagong hasang kutsilyo. I am not your wife anymore, Luis. I am your creditor. And I am the woman you called a maid just a few nights ago, simula ko. Ladies and gentlemen, humihingi ako ng paumanhin sa disturbo. Ngunit nais kong ipakilala sa inyo ang tunay na muka ng LK Enterprises. Isang kumpanyang itinayo sa kasinungalingan, pagnanakaw, at pagtataksil. Sa isang iglap, bumukas ang dambuhalang screen sa likuran ko. Hindi ito nagpakita ng mga chart o financial reports. Sa halip, isang malinaw na video ang lumabas. Ang footage mula sa security camera ng aming bahay noon gabi ng aming anibersaryo. Malinaw na nakita at narinig ng lahat ang pag-uusap ni na Luis at Chloe sa loob ng aming kwarto. Arina is just a high-end maid. You're my real queen. Ang boses ni Luis ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Kasunod nito ay ang mga larawan ng mga pekeng dokumento na ginamit ni Luis upang bawiin ang mga pondo ng Quezon Group at ang medical records na nagpapatunay na ang pagdadalang tao ni Chloe ay isang malaking panloloko. Ang hiya o kahihiyan na nararamdaman ni na Luis at Chloe ay tila isang pisikal na bigat na nagpabagsak sa kanila. Si Chloe ay napaupo sa sahig, tinatakpan ang kanyang mukha, habang ang mga kamera ng media ay walang tigil sa pagkuha ng litrato. Si Doña Perlita na nasa gilid ay pilit na nagtatago sa likod ng isang malaking vase. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot. Arina, please. Let's talk about this. Mahal kita. Nagkamali lang ako. Sigaw ni Luis. Tuluyan na siyang lumuhod sa harap ng entablado, umiiyak na parang isang bata. Huwag mo itong gawin sa harap ng lahat. Mahal mo ako? Lumapit ako sa gilid ng entablado at yumuko ng bahagya upang magkatitigan kami. Hindi mo ako minahal, Luis. Minahal mo ang serbisyo ko. Minahal mo ang pera ko. At higit sa lahat, minahal mo ang sarili mo. Ngayong gabi, tinatapos ko na ang lahat ng koneksyon natin. Ang bawat sentimong ninakaw mo, ang bawat hininga ng kumpanya mo, ay binabawi ko na. CEO Arina. Ang boses ni Attorney Lopez ay narinig mula sa gilid. The authorities are here. Bumukas ang malaking pinto ng ballroom at pumasok ang 5 pulis na nakauniporme. Naglakad sila ng diretsyo patungo kay Luis, na noon ay nakaluhod pa rin sa putika ng kanyang sariling kahihiyan. Mr. Luis Quezon, you are under arrest for estafa, falsification of public documents, and concubinage. Wika ng opisyal habang nilalabas ang posas. Wait! Hindi pwede! Chloe, do something! Lingon ni Luis sa kanyang kasintahan. Ngunit si Chloe ay mabilis na tumayo at nagtatangkang tumakas patungo sa exit. Ngunit bago pa siya makalabas, hinarangan na rin siya ng 2 pang pulis.
Miss Chloe Valeriano, kailangan mo ring sumama sa amin para sa questioning tungkol sa tangkang pagnanakaw sa Quezon Ancestral House at forgery, dagdag ng opisyal. Pinanood ko silang kaladkarin palabas ng ballroom. Ang bawat pagsisigaw ni Luis at ang bawat pag-iyak ni Chloe ay tila isang musika ng katarungan na matagal ko nang hinihintay. Wala akong naramdamang awa. Tanging isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan at catharsis. Ang paglaya mula sa isang lason na muntik nang pumatay sa aking pagkatao. Humarap ako muli sa mga bisita. Nakita ko si Rin na nakatingin sa akin ng may matinding paghanga at respeto. Ngumiti siya ng bahagya. Isang ngiting nagsasabing, tapos na ang laban. The gala continues, sabi ko sa mikropono ng may malamig na otoridad. Let this be a lesson to everyone. In this industry, and in life, integrity is the only currency that never devalues. Enjoy the evening. Habang bumababa ako sa entablado, naramdaman ko ang paglapit ni Rin. Inalok niya ang kanyang braso, at sa pagkakataong ito, maluwag ko itong tinanggap. Ngunit bago pa kami makalayo sa gulo, isang maliit na bata ang tumakbo patungo sa amin. May dalang isang envelope na may selyo ng aking yumaong ama. Para po sa inyo, ma'am, sabi ng bata, bago mabilis na nawala sa karamihan. Naramdaman ko ang muling pagbilis ng aking tibok ng puso. Ang laban kay Luis ay tapos na. Ngunit tila may isang lihim pa na hindi pa tuluyang nabubunyag. Isang lihim na maaaring magpabago sa lahat ng alam ko tungkol sa aking pamilya. Ang ingay ng pagdiriwang sa loob ng ballroom ay dahan-dahang naglaho sa aking pandinig habang naglalakad kami ni Ren patungo sa isang pribadong teres. Hawak ko ang envelope na may selyo ng aking ama, ang huling piraso ng puzzle na tila naging mitsa ng huling gabi ng kaguluhan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at ang malamig na simoy ng hangin sa BGC, dahan-dahan kong binuksan ang papel. Hindi ito isang lihim na testamento para kay Chloe. Ito ay isang sulat na isinulat ni Papa ilang araw bago siya pumanaw. Arina, anak. Alam kong ang 3 taon ng pagtatago ay magiging mahirap. Ngunit ginawa ko ito dahil alam kong ang mundong gagalawan mo ay puno ng mga taong ang pag-ibig ay nakabase sa bulsa, hindi sa puso. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang iyong tunay na lakas. Ang ancestral house sa Laguna ay hindi mo na kailangan dahil ang tunay na tahanan ay ang dignidad na hinding-hindi mo hinayaang nakawin. Napapikit ako ng mariin. Ang bawat salita ni Papa ay tila isang mainit na yakap mula sa kabilang buhay. Ang sunog na ginawa ni Chloe sa Laguna ay walang kwenta dahil ang lahat ng mahahalagang dokumento ay matagal nang nakatago sa aking safe house sa BGC. Ginawa lang ni Papa ang Laguna bilang isang pain upang makita kung sino ang mga taong susubok na lapastanganin ang aming alaala para sa pera. Nahanap mo na ba ang kapayapaan na hinahanap mo, Arina? Tanong ni Rin. Nakatayo siya sa tabi ko, hindi masyadong malapit upang bigyan ako ng espasyo. Ngunit sapat ang layo upang maramdaman ko ang kanyang proteksyon. Ngayon pa lang, Rin. Ngayon pa lang nagsisimulang maghilom ang lahat, sagot ko. Kinabukasan, nagpasya akong bisitahin si Luis sa kulungan. Hindi dahil sa awa, kundi dahil gusto kong makita sa huling pagkakataon ang mukha ng taong sumira sa aking tiwala. Naroon siya, nakasuot ng kulay kahel na uniforme, nakaupo sa likod ng rehas na bakal. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay lubog, at ang kanyang balat ay tila nawala ng buhay. Arina! Arina, salamat at dumating ka. Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang ang lahat. Iurong mo ang mga kaso, please. Hindi ko kayang tumagal dito. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa rehas. Lumili ka ng tunog ng nagkakaskas na metal. Luis, pumunta ako rito para makita ang katarungan. Ang bawat gabi na umiyak ako dahil sa pag-iisip kung anong pagkukulang ko. Ang bawat araw na minaliit mo ako. Ito ang kabayaran yon. Malamig kong wika. Ang aking tinig ay nananatiling rasyonal. Walang halong galit,
Tanging katotohanan lamang. Mahal kita, Arina. Nagpadala lang ako sa tukso ni Chloe. Siya ang may kasalanan ng lahat. Muli niyang pagtatangka ng gaslighting. Pilit na isinisisi sa iba ang kanyang sariling mga desisyon. Huwag mo nang gamitin ang salitang mahal, Luis. Tinudungisan mo lang ang kahulugan yon. Matuto kang magbayad sa sarili mong mga pagkakamali. Huling sabi ko bago ako tumalikod. Nadaanan ko rin ang selda ni Chloe. Nakaupo siya sa isang sulok, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang pa-victim image ay tuluyang nawasak dahil ang lahat ng mga inmate ay alam na ang kanyang ginawang panloloko tungkol sa pagdadalang tao. Wala nang naniniwala sa kanyang mga luha. Ang kanyang kasakiman ang naging sarili niyang bilangguan. Sa labas ng presinto, nakita ko si Doña Perlita na nakaupo sa isang bangko. Mukhang pagod na pagod. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang kayabangan. Nang makita niya ako, tumayo siya at nagtangkang lumapit. Ngunit pinigilan siya ng aking mga security personnel. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw, tila humihingi ng tawad, ngunit sapat na ang 3 taon ng aking pagpapakumbaba. Hinayaan ko siyang manatili sa kanyang kinatatayuan. Binalot ng sarili niyang pagsisisi. Nagmaneho ako patungo sa puntod ng aking ama. Ang sikat ng araw ay banayad na tumatama sa puting marmol. Inilapag ko ang isang bugos ng puting bulaklak. Tapos na, Papa, ang Quezon Group ay mas malakas na ngayon. At ang anak mo, hindi na kailangang magtago muli. Bulong ko sa hangin. Naramdaman ko ang paglapit ng isang tao sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng sandalwood at ang pamilyar na tibok ng puso ni Rin ay sapat na. The board approved the merger, Arena. But more than that, I want to ask you something. Not as a business partner, wika ni Rin. Ang kanyang boses ay may halong kaba, isang bagay na bihira kong marinig mula sa isang lalaking tulad niya. Humarap ako sa kanya. Ang hangin ay dahan-dahang inililipad ang aking buhok. Ano yun, Rin? Gusto kong maging bahagi ng bagong simula mo. Walang kasinungalingan, walang maskara. Isang hakbang sa bawat araw, hanggang sa mahanap natin ang mundong para sa ating dalawa lang. Sabi niya habang dahan-dahang iniuunat ang kanyang kamay. Tiningnan ko ang kanyang palad. Isang imbitasyon para sa isang bukas na hindi ko inakalang darating pa. Sa pagkakataong ito, hindi ko kailangang maging rasyonal o malamid. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hinayaan kong ang aking puso ang sumagot. Dahan-dahan kong ipinatong ang aking kamay sa kanyang palad. Ang init ng aming pagkakahawak ay tila hudyat ng pagtatapos ng aking pagluluksa at ang simula ng aking tunay na kalayaan. Ang Phoenix ay tuluyan nang nakalipad mula sa mga abo ng nakaraan. 1 taon ang mabilis na lumipas mula ng gabing iyon sa Grand Gala. Ang gabing tuluyan kong binasag ang mga kadena ng aking nakaraan. Ngayon, habang nakatayo ako sa balkonahe ng aking opisina sa Quezon Tower, hindi na ang lumbay ng pagtataksil ang humahalik sa aking balat, kundi ang mainit at mapagpalayang sikat ng araw ng Makati. Ang lungsod na ito, na dati ay tila isang malaking labirinto ng pagpapanggap, ay isa na ngayong malawak na palaruan kung saan ako ang gumagawa ng sarili kong mga panuntunan. Ang Quezon Group ay hindi lamang nanumbalik sa dati nitong sigla. Mas lalo itong lumawak sa ilalim ng aking pamumuno. Ngunit higit sa mga numero at kontrata, ang pinaka-ipinagmamalaki ko ay ang AFAR ni Arena Foundation, isang organisasyong itinayo ko upang magbigay ng legal at pinansyal na tulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at panlilinlang. Gusto kong malaman nila na ang pagiging mabuti ay hindi kahinaan at ang muling pagbangon ay laging posible basta't hawak mo ang iyong sariling katotohanan. Minsan, nakatatanggap ako ng mga balita tungkol sa kanila. Si Luis ay nananatili sa loob ng kulungan. Ang kanyang mga apela ay sunod-sunod na ibinabasura dahil sa bigat ng mga ebidensyang iniwan ko. Balita ko ay wala nang bumibisita sa kanya, maging ang kanyang sariling ina.
Si Doña Perlita naman ay nakatira na ngayon sa isang maliit na paupahan sa probinsya, malayo sa Karanyaan na dati ay kanyang ipinagmamalaki. Ang bawat pagtunog ng kanyang lumang electric fan ay tila nagpapaalala sa kanya ng bawat maling salitang ibinato niya sa akin. Si Chloe? Tuluyan na siyang naglaho sa anino ng kahihiyan matapos mapatunay ang peke ang lahat ng kanyang mga dokumento. Ang kanilang mga pangalan ay naging isang babala na lamang sa lipunan, isang paalala na ang bawat kasakiman ay may hangganan. Napalingon ako nang marinig ko ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Hindi ko na kailangan tingnan kung sino ito. Ang pamilyar na yabag at ang kalmadong presensya ni Rin ay sapat na para mapangiti ako. "The board meeting is about to start, CEO," wika ni Rin habang naglalakad papalapit sa akin. Suot niya ang isang asul na suit na bumabagay sa kulay ng langit. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang dalang mga folder o tablet. Pero bago yon, gusto ko lang ibigay ito. Inabutan niya ako ng isang simpleng puting sobre. Sa loob nito ay isang litrato ng aming unang proyektong magkasama. Ang muling pagtatayo ng ancestral house sa Laguna. Hindi na bilang isang pain, kundi bilang isang museo ng sining at kasaysayan para sa publiko. Salamat Rin, sa lahat. Sabi ko habang nakatingin sa kanyang mga mata. Wala yun, Arina. Sabi ko naman sa'yo, mas masaya akong panuuri ng paglipad mo kaysa ang pagbagsak ng iba. Sagot niya ng may malalim na respeto. Ready for the meeting? Or do you want to take another minute to admire your empire? Ready na ako Rin. Matagal na akong ready. Sagot ko nang may tiwala sa sarili. Sa huling pagkakataon, bago ako lumabas ng silid, tumingin ako sa aking refleksyon sa salamin. Wala na ang bakas ng babaeng martyr na nagluluto sa dilim ng kusina. Ang nakikita ko ay isang babaeng ang ningning ay nagmumula sa kanyang sariling lakas. Pinatawad ko na ang aking sarili. Hindi dahil sa nararapat sila sa aking kapatawaran, kundi dahil nararapat ako sa kapayapaan. Natutunan ko na ang tunay na paghihigante ay hindi ang paggawa ng masama sa kanila, kundi ang pagiging masaya at matagumpay sa kabila ng kanilang ginawa. Ang aral na iwan ko sa inyo ay simple lang. Huwag niyo kailanman itatago ang inyong liwanag para lamang maging komportable ang ibang tao sa kanilang sariling kadiliman. Ang tunay na Nuestra Señora ay hindi ang babaeng nagtitiis, kundi ang babaeng marunong lumaban, bumangon, at magningning ng higit pa sa inaakala ng mundo. Huminga ako ng malalim. Hinawakan ang kamay ni Rin ng may katapatan, at sabay kaming naglakad patungo sa bagong yugto ng aming buhay. Ang gabi ay tapos na. Ito na ang aking bagong umaga.